Okay, myoma. Okay. Usually, no, pagka nag-menopause na, ang myoma lumiliit naman yan. Pero pagka may menstruation kayo, mas grabe. Profuse bleeding, grabe ang pag-bleed niyan. Kaya kadalasan, or most of the time na mga female na natratransfusean ng dugo dahil sa kanilang myoma, pinapatanggal ang myoma. Okay? Kasi palagi na lang sinasalinan ng dugo. Pero kung hindi naman kayo sinasalinan ng dugo, okay lang. Tanong ko po kung mawawala yung gastroenteritis ng anak ko sa low carb. Okay. Ang gastroenteritis, acute enteritis, common cause niyan is virus. So, kailangan po tayo sa pagka mga nagdadiarrhea, unang yung mga dairy products. So, mga cheese, milk, mga lactose, baka lactose intolerant pa, tanggalin natin yan. And then, yung mga sugar, ultra-processed food, tatanggalin din natin. Okay? Okay, may calcium oxalate sa ihi. Delikado po ba ang kidney ko? Yes. Why? Pagka may buhangin po ang ihi ninyo, yan yung calcium oxalate, no? O oxalate sa ihi, buhangin po. So, pwede siyang maging kidney stones. You need to compute your fluid intake. Baka kulang na. Umiwas muna sa mga concentrated fluids. Ano ba yung mga concentrated fluids? Ito yung mga fluids na may kulay. So, mag-focus muna kayo sa walang kulay na fluids. Ito yung electrolytes and yung water. Okay? Yeah. Okay. Pwede po ba mag-low carb ang hyperthyroidism, type 2 diabetic, hypertensive? Yes po. Consult first, then i-explain kung ano mga dapat gawin. Uy, si Doc, pabata ng pabata. Ay, thank you so much. Okay. Hindi ba bababa ang timbang pag nag-low carb? Bumababa po. Yes. Pag hindi bumababa, may mali kayong ginagawa. Meron akong mga ganyang patient. Doc, hanggang ngayon bakit hindi bumababa ang ano? Meron lang kulang. May i-add lang tayo. Okay? Baka kailangan niya ng cardio workout. Baka meron kayong mga nakakain ng mga hidden sugar sa inyong mga pagkain. Okay? Ayan. Okay. Okay. Sabi ng doktor, ituloy ko lang yung low carb kasi bumaba at nag-normal lipid profile ko. Ito isang instances, no? Isang case na nung nag-strict low carb siya, bumaba ang kanyang lipid profile. Okay? Yung iba naman, diabetic, fatty liver, na-reverse itong mga health condition nila. Kaya mas dumadami ngayon mga doctors ngayon na na-appreciate din nila ang low carb. Although, hindi sila nagpa-practice noon, no? Hindi nila ina-advise. Pero, pagka nakikitaan nila ang kanilang pasyente na nag improve ang sugar, ang kanilang blood pressure, nawawala ang fatty liver, yung GERD, nawawala. Napakaganda, no? Sila, na ituloy lang. Okay? Very good po. May times po, Doc, nakakain ako ng high carb. Nagigilty ako. Sa Senate na kayo magreklamo. Sa Senate na kayo magpaliwanag pala. Sorry. Okay. Yung may ischemic heart disease, yes, pwede po mag-low carb. Inflammation ang ina-address ng low carb. So, we need to assess yung patient. Tingnan natin.
And hopefully, yung mga inflammatory foods, umiwas na tayo. Okay? Marami po yan. Okay, ang medication na dapagliflozin, isang medication to for diabetes, no? Pwede rin to sa mga may CKD. It slows the progression, no, sa mga CKD with diabetes. Okay, may studies po yan. Okay lang po bang wet shiitake sa may diabetes? Yes, mas okay po ang wet shiitake. Wala siyang flour. Okay? So, hindi siya magpapataas. Mag-spike ng sugar ninyo. Okay. Recommended po ba mag-diet ang mga teenager like 13 years old and above? Actually, ang gagawin lang po niyan is to add exercises. Mga 13 years old, bigyan niyo sila ng activity. Ang bilis po mag-lose ng weight. Activity lang. Ang problem kasi mga kabataan ngayon, mga teenager, ayaw ng activity, ayaw ng exercise. Tapos, lessen nyo lang yung mga carbs nila, yung mga sugar. Mahilig sila sa mga ultra-processed foods. Tapos, mga high carbs. So, yun lang tanggalin ninyo. Tapos, mag-add lang kayo ng activity, exercises. Ang galing. Okay. Oy. I am diabetic, taking metformin, but my uric acid is starting to climb up, and I also have oxalate based on my What should I do? Strict low carb. Tingnan natin. Uric acid, drink your fluids. Baka dehydrated po kayo. And yes, dehydrated kasi yung oxalate nyo meron sa urine. So you need to drink your fluids, compute your fluid per day. At yun po ang iinumin natin. Okay? So, out po mga ultra-processed, high carbs. Tingnan nyo mag-improve ang inyong sugar. Paano mag-build ng muscle kung namayat sa pagiging pre-diabetic? In-address na po, currently strict low carb, 2 weeks na normal sugar. Wow! Okay, how to build up muscle? You need to do some resistance exercise. Do resistance, MWF, yung cardio exercise nyo, siguro TTHS, pero maximum of 30 minutes. Okay? Focus kayo sa resistance exercise. Okay. Doc, nag-i-inject na ng pampataas siguro ito ng hemoglobin. Ito yung mga epoetin. Pwede pa ba bumalik sa normal? Ito yung purpose ng injection yon para tumaas hemoglobin. Pagka normal na, tumaas na yung red blood cells in your hemoglobin, unti-unti, nagbabawas na ng epoetin yung injection. Okay? Pwede po ba mag-low carb ang kidney transplant patient, diabetic? Ay nako. Diabetic ka tapos na kidney transplant pa. So ano ang nag-damage ng kidney mo nung una? Of course, the diabetes. So kung bago na ang kidney mo at hindi mo pa rin naaayos ang diabetes mo, it will damage yung bago mong kidney. So, kailangan natin i-address ang diabetes. Yan ang root cause. Okay? So, consult para ma-address natin yan. Okay. 7 months pregnant, nahihilo, yes. Kadalasan yung iba, ganyan. Consult your OB-GYN. Baka may mga underlying problem pa. Check your blood pressure. Kung nagmamanas po kayo, check your OB agad. Okay, warning na yan. Yes, available ang online consultation. Ayan. Okay, mas better is to do low carb kaysa mag-inject ng pampa-lose weight. Kasi number 1, cost-effective. Baguhin nyo lang yung kakainin ninyo eh.
So, yung cost niya, hindi ganun kamahal. Kaysa dun sa mga nag-i-inject, no? Mahal. May mga patient na ako dyan, nagre-reklamo, mahal daw eh. Parang hindi nila kaya. Okay? Yan. Okay. Nagkape po ako before and nagpalpitate. Pero di po siya black coffee lang po. Possible po ba magpalpitate ulit ako pag black coffee lang? Try mo. Alam mo lahat ng mga question nyo. Pag trinay nyo, malalaman nyo. Pero number one sa mga naglo-low carb streak, pag nagpalpitate, drink your electrolytes. Iwas muna sa mga may caffeine. Iwas muna tayo dun. Okay? Okay lang ba mag-liberal low carb sa breastfeeding mom? Pre-diabetic. I think much better mag-low carb talaga. Pero yung fasting, i-lessen nyo lang. Okay? Ayan. Okay, nagpa-consult na sa akin, yung misis, nag-start na po ng low-carb diet niyo, pero after 5 days, after mag-consult, bumagsak ang sugar niya. Ano pong best way pag naulit po yan? Sip your electrolytes, tapos kumain po kayo ng food na allowed sa low-carb. Tapos consult kasi baka mayroon kayong medication na iniinom, baka kailangan ng bawasan. Okay? Or baka naman nag-i-insulin na. Insulin yan. So, mag-a-adjust. Kaya, if nagte-take ng oral meds, nag-i-inject ng insulin, better to be monitored and guided through coaching para hindi po mag-panic at ganyan ang sugar. Okay? Three days diarrhea, Doc, ano pwedeng gamot? Number one, pagka nag-LBM, drink your electrolytes para hindi kayo ma-dehydrate. Tanggalin ang mga dairy product, lactose intolerant kayo. Tapos, kung naglo-low carb, tanggalin nyo po yung Epsom salt. It's a laxative kasi. So, pakitanggal. Okay? Ayan. Out po ang shiitake dry sa diabetic. Tumataas pong sugar nyo. Okay. Yes, pwede po ang low carb sa type 2 diabetes and fatty liver. Nare-reverse po niya. Thank you, Doc, sa programa mo. Pinag-aralan ko ang paglo-low carb. Very good. So, lahat po mga nakikinig, pag-aralan ninyo ang low carb. Kung wala kayong idea, manood ng mga videos. Bumaba na po ang sugar ko. Dati ang FBS ko is 300 plus to 4. Uy, malapit nga parang si Sam Milby, no? 500. Pero ngayon, 80 to 130 na lang. Congratulations. So, continue nyo lang. And hopefully, ma-address totally mag-normal na. Yung 130 medyo mataas pa. Okay. Ayan. Okay. I have 119 CREA. Delikado na po ba yun? Paano po pababayin ang creatinine? Well, kailangan kong tingnan yung the whole picture, not only the creatinine. I need all the laboratories. Okay? So, book an appointment for consultation. Okay? Ayan. Ano pa ba? Doc, sa oil, pwede po ba ang coconut oil na bag? Yes po, coconut oil po. Okay, totoo po bang pag nag-low carb, tataas ang cholesterol? Yes, yung total cholesterol and LDL, yes. Pero bumababa ang triglycerides, tumataas din ang HDL. Okay, so do not panic. Ang i-check nyo yung sugar ninyo. Okay. Doc, nagme-maintenance po ako ng diabetic stage 2 po ako. Gusto ko na po mag-start ng low carb. But ang problem ko, ayaw ipastop ang maintenance ko. So, you need to consult, no? Sa mga nag-a-advocate ng low carb.
Kasi i-review nila yung ginagawa mo. Tapos titingnan yung medication kung ano pang pwede. Kasi kung nag-low carb ka at may iniinom ka pang maintenance sa sugar, so bababa ang sugar mo. Pag uminom ka ng medication, lalong bumababa. So makikita yan sa laboratory. And hopefully, mabawasan. Unti-unti bawasan yung maintenance niya. Kaya nga ang maintenance, hindi na natin kailangan kung nagno-normal na ang sugar. Okay? Kaya nga, if you're doing the low carb lifestyle, mapapansin ninyo, palagi na lang normal ang sugar ninyo. So, you need to decrease or bawasan ang medication para hindi kayo bumagsak or mahilo. Yung iba nahihilo pag sobrang baba. Diba? Okay. Hello. HbA1c lang noon mataas sa akin. Maliban doon, normal na lahat. So, maintenance ko may losartan naman at statin kasama. Okay lang po ba iyon? Okay. Kung normal na po lahat, tingnan niyo yung BP kung okay. So, kung normal na ang lipid profile, baka kailangan ng tanggalin ang statin. Okay? Pero kailangan ng consult para ma-review lahat. Makita ko yung numbers. Diba? Okay. Doc, yung sa triglycerides, pag tumaas po, ano po ang nararamdaman? Walay. Walay po. Makikita nyo lang, mataas ang triglycerides. So, kung mataas ang triglycerides, madalas kumakain sa labas. Focus more on nutrient-dense food, at yan, mag-i-improve ang triglycerides. The best na result is 150 below. Okay? Ayan. Okay. So, okay lang po ba diretso eat more meat kung kakastart lang mag-low carb or need pa slowly transition from carbs to more meat? Wow, grabe. Okay, dun sa mga naglo-low carb, eat when hungry. Stop when full. Chew your food or your meal properly 20 times before swallowing. Okay? Para satiety will set in. So, hindi ko alam anong ibig sabihin ng more meat. If I eat steak, nakakaisang steak lang ako. Hindi na ako nagugutom. Kaya, grabe yung mga nag-steak ng umaga, tanghali, gabi. Ay, ang tindi. Dapat mag-exercise kayo. Burn nyo yung mga kinakain niyo. Okay? Okay. Doc, okay naman sugar and BP ko, kaso may times na special pag malapit na oras ng kain at dinelay ko, bigla akong nalalata. Always at nanginginig. So, sa lahat ng mga nakakaramdam niyan, always listen to your body. Eat when hungry, stop when full. Okay? Kaya ang importante dyan, pakiramdaman ang inyong katawan. Huwag nyo nang hintayin na manlata or manginig. Pero mafe-feel nyo naman kung gutom na kayo. Okay? So, sa lahat ng mga may diabetes dyan, kung gusto nyo mag-normal ang sugar ninyo, mag-improve, mabawasan kayo ng insulin, mabawasan ng gamot, or matanggalan kayo ng insulin at matanggalan ng gamot, you need to change your lifestyle. Do low-carb lifestyle at makikita nyo improvement sa inyong sugar, sa inyong health, maglulus ng weight. Sarap ng feeling, walang ginagastos na insulin. Sarap ng feeling ng walang ginagastos na maintenance sa sugar. Ang mamahal kaya. Diba? So, focus kayo sa totoong pagkain, real foods, nutrient-dense, sa wet market. Kaya, do low carb, do fasting, do active lifestyle. Adapt, evolve, be the best version of yourself. Ingat po kayo dyan. Good night. God bless. Bye!